Sabi ng John 12 verse 44-45, at si Jesus sumigaw at nagsabi, ang sumampalataya sa akin at hindi sa sampalataya sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. Yun ang sabi niya. Pero sa verse 45, ganito ang sabi, at ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Na meaning to say, makikita mo ba yung Ama? Di ba hindi? So yung nagsugo sa kanya, sinabi niya, nakikita ninyo ang nagsugo sa akin. Meaning to say, yung nagsugo sa kanya ay nakikita. Bakit? Siya mismo yon, si Jesus Christ, yung nasa kanya, ang nagsugo sa kanya. Yun po ibig sabihin. Yung tao na si Jesus, yun ang anak. Pero yung nagsugo sa kanya, yun ang Diyos na nasa kanya. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ, pawang katotohanan yun. Sinabi niya ang katotohanan para ang tao'y mananampalataya sa kanya, kaibigan. John 12:47, ganito naman ang sabi. At kung sino may tao'y nakinig sa akin mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hahatulan, sapagkat ako'y pumarito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Kanyang iligtas. Verse 48, ganito ang sabi. Ang nagtakwil sa akin at hindi tumanggap sa akin, sa aking panalita ay mayroon isang hatol. Sa kanyang salitang aking sinalita ay siyang hatulan sa huling araw. Hatulan siya ng Diyos. Verse 49, sapagkat ako'y hindi nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin, na nagsugo sa akin, ay siyang nagbibigay sa akin ng mga utos at kung anong dapat kong sasabihin at kung anong dapat kong salitain. Nasa kanya ang Ama. Hindi hiwalay. Kaya nga sabi ko sa inyo this is my beloved Son. Hindi sinabing that is my beloved Son. Hindi. Ano sabi ni Jesus? Nasa akin ang Ama. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. So kaibigan, hindi po kasinungalingan ang aking sinasabi, kundi katotohanan. Paniwalaan ninyo para hindi kayo hatulan. Lahat kayo hahatulan ni Kristo pag hindi kayo nanampalataya na si Kristo ay Diyos.